patungo sa ating pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless po, Preacher Kaloy Kultura. Tayo po muna manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilat papagpalak po namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa matamis at makapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo, Panginoon, sa mga naipong mga panalangin at paunoon ng mga panalangin ginagalang mga pastor, Will Destrada Almerio and Prophet. Malapin kami pinagpapabot ng aming dakilang pasasalamat. Malapin noon sa iyong paggabay, paglangin sa bawat bahagi mo na nagawain sa lugar na ito. Maraming salamat, malapin noon, sa bawat kaluluwa na patuloy pinagtipon-tipon, malapin noon, upang ikaw ay mapupurihan, mapasalamatan, masamba sa Espiritu at katotohanan. Lalo higit po namin pinapasalamatan ang iyong matamis at banal na presensya minsan na pang ibinuho sa aming kaligtaan, nagpapatuloy na ikaw ang Diyos na buhay na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Malapin noon, hallelujah, sa aming pag-aaral ng banal salita sa hapong ito bang lahat, kami minsan na paumihing kapatawaran sa lahat ng pagkukulang namin sa iyo. Mga bagay na sambit, na isip, na gawa na hindi po naging kaaya-aya sa iyong banal na harapan, lubusan niyo pong patawarin bawat sa amin, maging ayong bang lingkod, sa gana akin wala pa akong magagawa. Lubos niyo pong pakalinisin, malapin noon, yung banal na Espiritu, malapin noon, hallelujah, at malapin noon, ikaw, malapin noon, yung kapangyarihan, malapin noon, hallelujah, sa mga sandali ito, malapin namin sama-samang sinasaway lahat ng mga hadlang sa magkaligitnaan, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pag-aaral ng as we study the Word of our loving God. First and foremost, we give the highest praise, glory, honor, and thanksgiving and majesty to the one true King that we serve in the name of our Lord God and Lord and Savior Jesus Christ. Let's give a mighty hand and applause to our loving God and Savior. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. And we give double honor and respect as we continue to remember and cherish the blessed teachings of our beloved pastor, Evangelist Wildy Almeida, Ardes Papa, and also our beloved pastor, Lina C. Almeida, Ardes Mama, na despite na wala na po sila dito, nasa piling sila natin pinakamamalapay noon na nanatili po sa ating mga kaisipan, sa ating mga puso, ang kanilang mga turo at mga aral. Amen? Na nagpapatunay, nagpapatibay sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. I also give honor and respect to the entire Almeida family, to my beloved wife, sa aking mga anak, sa lahat po ng mga anak po, mga apo na ating beloved friends in the Lord, sa dako ng Manila, sa dako po ng Amerika, maging sa dako ng Canada, mga minamahal. Sa inyo pong lahat, ng mga minamahal mga kapatiran, dito po sa dako ng South Korea, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise God. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and we continue to welcome all our beloved visitors who are here right now, maging sa lahat ng mga live webcast viewers po natin, mga minamahal, mga nakaantabay sa banal na gawain dito po sa dako ng South Korea. Praise God. Hallelujah. And we understand, mga minamahal, may bisita po tayo, mga minamahal, kaya i-mix uli po natin ang ating lengguwahe para po sa kanilang kapakanan din, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Pwede na po natin gumamit ng Tagalog. Amen? Amen. Praise the Lord. Dalain po natin, mga minamahal, na siya'y makabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa pagdalo, mga minamahal, sa lugar na ito, mga minamahal po. Mahalaga ay nahasikan po sila nabagyan sila ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa hapong ito, mga minamahal, ang ating pag-aaralan ay ang ating pagtatrabaho para sa ating kaligtasan, mga minamahal, or working out our salvation to grow spiritually. Praise the Lord. Hallelujah. Bilang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, amen, tayo ay tinawag upang paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Amen. Wala pong dahilan, wala pong ibang ninais ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit nilikha ng Diyos ang mundo? Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Unang-una, upang ipakita ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Amen. Siya ang may likha ng langit at lupa, pinakita ng ating dakilang Diyos, ipinamalas ng ating dakilang Diyos na walang ibang makapangyarihan kundi siya lamang. Everybody shout, praise the Lord. Na sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay, kanyang nilikha ang mundong ibabaw. Amen. Kanya rin tayong nilalang, mga minamahal, ayon sa kanyang imahe, upang ipakita, mga minamahal, at maihayag, mga minamahal, ang kanyang kadakilaan. At upang sa gayon ay merong magbigay ng papuri, pagdakila at pagsamba sa kanyang dakilang pangalan. Palapakan natin ating dakilang Diyos. That's the very reason why the Lord, our loving God, created humans. Amen? Unang-una, mga minamahal, upang magbigay karangalan, papuri sa ating pinakamalaping. Kaya tayo ay nilikha ng ating dakilang Diyos. Hindi para sa ating mga sarili, mga minamahal, kundi para sa kalooban at kaluwalhatian ng ating pinakamalapay noon. That is the very reason and the purpose of our existence, to give God the glory,
honor, praise, and majesty. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Other than that, mga minamahal, wala na po ibang layunin. Amen? Amen. Amen. Nagbibigay tayong papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon if we take care of the creation of God. Amen? We give glory and honor, praise to the Lord, give honor and praise to our loving God if we take care of humanity. Amen? Habang iniibig natin ang kanyang nilikha, kanyang mga nilalang, iniibig din natin, nagbibigay din tayo ng kaluguran at pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. So as God's people, we work out. Amen? We sacrifice and we serve our loving God. Part of serving the Lord is we have to work out our own salvation. Praise God. Hallelujah. Basahin po muna natin mga minamahal ang unang nating talata, James chapter 2 verse 26. Praise the Lord. Amen. From the book of James chapter 2 verse 17 up to 26. 17 up to 26. Even so faith, if it hath not works, is dead being alone. Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show you thee my faith by my works. Right. Thou believest that there is one God. Thou doest well. The devil also believe and tremble. But wilt thou know, a vain man, that faith without works is dead? Right. Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? And the scripture was fulfilled, which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Yes, see then how that by works a man is justified, and not by faith only. Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messenger, and had sent them out another way? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Tagalog po. Praise God. Hallelujah. Dito po natin makikita, bago po natin basahin sa Tagalog, mga minamahal, unang-una, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Amen. Hindi po tayo gumagawa ng mabuti para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Hindi po. Ang kaligtasan, yan po ay nagmumula lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. It is given only by our loving God and Savior through faith. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya na mayroong Diyos na nag-iisa, ang pangalan niya Jesu Kristo, tayo ay nabautismo sa pangalan nating pinakamamahal na Jesu Kristo sa tubig, mga minamahal, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Ibig sabihin, salvation only comes from our loving God. Amen. Hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ang pumipili, mga minamahal, ang nagtatawag ang ating dakilang Diyos. Hindi po aksidente na tayo ay napabilang, tayo ay tinawag sa paglilingkod. Hindi po aksidente na tayo naging Kristiyano. Hindi po aksidente na tayo naging apostolic Kristiyano, mga born again Christian, mga minamahal. Hindi po aksidente yan. Tayo, mga minamahal, ay tinawag, pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? However, we say that salvation comes only from our loving God through faith, but faith without works is dead. Ibig sabihin, mga minamahal, ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng ating nabasa. Basahin po natin sa Tagalog. Praise God. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, versikulo 17 hanggang 26. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsisipanginig. Tatapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang magawa ay baog? Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos.
nakikita ninyo na sa pamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa. Dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan. 26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang magawa ay patay. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So sa talatang ito, mga minamahal na ating nabasa from James chapter 2 verse 17 up to 26, this passage in the Bible explores the relationship between faith and works. Amen? Ipinapakita dito mga minamahal ang kahalagahan, ang kombinasyon ng pananampalataya at ang ating paggawa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po tayo ay nagsusumikap o tayo ay dinidiktahan ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon mula nung ating tinanggap, kagaya ng ating napag-usapan, mga minamahal nung nakaraang mga nung anibersaryo, nung pumasok ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating mga puso, siya ang nag-uudyok sa atin upang gumawa ayon sa kanyang dakilang kalooban. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya tayo ay inuudyukan, bagamat tayo ay pagod na, may marami tayong mga ninanais sa mundo, mga minamahal, bilang nasa ibabaw pa lamang mga minamahal ng mundong ito, mga minamahal, marami tayong mga desires. However, because we have the Spirit of our loving God, it is the Holy Spirit that continues to dictate us what to do, mga minamahal, according to His perfect will. Everybody shall praise the Lord. Amen? At malinaw sa ating nabasa, mga minamahal, hindi lamang po, mga minamahal, nagtatapos sa ating paglilingkod ang ating pananampalataya. Kailangan nating lakipan, patuloy nating lakipan. Araw-araw ng ating pamumuhay, mga minamahal, kailangan makita sa atin, mga minamahal, ang tunay na paggawa dahil nga tayo ay mga niligtas na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Apostol Pablo dito, mga minamahal, kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay pinili ng ating dakilang Diyos, at sinasabi natin tayo ay mga Kristiyano, amen? If we consider ourselves to be Christian, mga Christians, mga minamahal, Christ-like, ibig sabihin, mga minamahal, nananampalataya, sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan daw lagi nating lakipan ng paggawa ang ating pananampalataya. Everybody shall praise the Lord. Amen? So this passage suggests that a person's faith is justified or, ibig sabihin, made evident through our works. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At isang halimbawa po dito, mga minamahal, dito po sa talatang 21, hindi baga natin nakikita si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Nananampalataya si amang Abraham, mga minamahal. Kilala niya ang ating dakilang Diyos, mayroon nag-iisang dakilang Diyos. Sa lumang tipan, mga minamahal, hear thou, O Israel, there is only one God. Alam niya amang Abraham, mga minamahal, mayroong isang Diyos. Espiritu, nakakapangyarihan, siya lamang ang kanilang sinasamba. Ang ating dakilang Diyos lamang ang kanilang sinasamba, wala nang iba. Amen. Pero dito natin makikita, mga minamahal, ay hindi nagtatapos sa pananampalataya si amang Abraham. Amen. Bakit? Dahil nung hiningi ng ating dakilang Diyos, nung siya isinupok ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang kanyang pananampalataya, sa pamamagitan ng kanyang gawa. Ano yung gawa na yon na sinasabi ng mga kasulatan? Maalala natin sa kwento ni amang Abraham, amen, sinubok si amang Abraham ng ating dakilang Diyos na ialay ang kanyang anak na si Isaac. Amen. Dahil meron siyang pananampalataya sa ating dakilang Diyos na siya ay makapangyarihan, amen, ilang taon. Bilang tao, mga minamahal, si amang Abraham, sila ay nanalangin ng anak for how many years? Amen. Ilang taon na yung kanyang asawa, mga minamahal? More than 100. Nung siya ay nagkaanak, nung binigyan ng anak na si Isaac. At pagkatapos, mga minamahal, hiningi pa ng malapay noon. Amen, si Isaac na iala ito. So bilang tao, mararamdaman, ano kayo naging damdamin ni amang Abraham? Amen? Amen. Eh, ang pangako ng ating dakilang Diyos, you will be a father to all the nation. Eh, paano yan kung ordinaryong tao si amang Abraham, mga minamahal, niyang sabihin, ilang taon na nga lang kami, ibinigay na si Isaac, kukunin pa rin sa amin. Paano na ako magiging ama ng Israel, ng bayan ng Israel? Amen. Kung ordinaryong tao si amang Abraham. Pero dahil meron siyang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, his faith was justified by his work. Ito po yung sinasabi ng mga kasulatan. Dahil sinunod niya pa rin, mga minamahal, ang iniutos ng ating dakilang Diyos na kanyang ialay si Isaac. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pagkaalay niya kay Isaac, mga minamahal, nung akmang kanya ng sasaktan, mga minamahal, o papatayin si Isaac, siya ay pinigilan na ng ating dakilang Diyos. Bakit? Dahil nakita ng ating dakilang Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi dito, mga minamahal,
Amen? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Justified. Amen. Because of our works, faith is being justified. Amen. Palakpan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. So believers have to demonstrate their faith through actions that reflect their belief in God. Katulad ng halimbawa dito ulitan, isang halimbawa si Rahab, mga minamahal, bagamat hindi po siya lahing Israel, mga minamahal, pero nanampalataya siya, naniniwala siya na ang sinasamba ng Israel ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na totoo. Amen. Kaya nang may dumating na mga minamahal, mga kawal ng Israel, anong ginawa niya? Dahil meron na siyang pananampalataya, naniniwala siya ng sinasamba ng Israel ay Diyos na makapangyarihan, mga minamahal. Anong ginawa niya? Yung pananampalataya yan, nilakipan niya ng gawa. Tinulungan niya, mga minamahal, ang mga Israel na makatakas. At dahil dyan, she was rewarded by our loving God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal, sa Philippians chapter 2, verse 12. Praise the Lord. From the book of Philippians, chapter 2, verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Po, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Pilipos Kapitulo 2, talatang 12. Amen. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus na ngayong ako'y wala, ay lubusin nyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So once saved after water baptism, sabi nga natin, salvation doesn't stop. We need to continue to work out our salvation. At sabi dito, mga minamahal, with fear and trembling. Nung panahon, mga minamahal, nalilisan na po si Apostol Pablo sa dako ng Filipo, mga minamahal, ay kanyang binilinan ang mga mananampalataya doon, mga minamahal, na kanilang ipagtrabaho ang kanilang kaligtasan. Amen? Ipiniliwanag ng Apostol Pablo ang kahalagahan ng paglilingkod sa nag-iisang Diyos, ang pangalan niya Jesucristo na nahayag, mga minamahal, ay pagkatapos noon, kailangan nilang ipagtrabaho. Kagayan din, mga minamahal, ng ating kalagayan sa mga sadan ito. Sa mga panahon ito, mga minamahal, na una na po ang nagturo sa atin, ang nanalangin sa atin, sa katauhan po ng ating iginagalang ng mga pastor. Our beloved po Pastor Evangelist Will de Almeida, our beloved student Pastor Lina C. Almeida. Kanilang itunuro ng mainam, tayo ay tinuruan, tayo ay pinangaralan, mga minamahal, ng buong katotohanan. Ang kahalagahan ng paglilingkod sa ating dakilang Diyos, na merong nag-iisang Diyos, ang pangalan niya Jesucristo. Pagkatapos noon, mga minamahal, anong sabi, mga minamahal na kasulatan, na inyong ipagtrabaho, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Yan din po ang laging bilin sa atin ng ating Lord, praise in the Lord. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord! Lalo na sa mga naligtas po sa dako ng Pilipinas, o kahit na yun sa mga bagong ligtas pa, kapag inyong naririnig ang mga pangangaral ng ating Lord, praise in the Lord sa ating live stream, sa mga YouTube, mga minamahal, makikita mo yung kapangyarihan ng malapay noon ng paalala na patuloy natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. Amen. Amen. So anong ibig sabihin, mga minamahal? Ano yung workout? Anong ibig sabihin, mga minamahal, ng ipagtrabaho? Amen. It means trying our very best. Try to discipline ourselves to obey the will of the Lord. Kailangan na merong action. Hindi pwede, mga minamahal, na I believe in the Lord, I have faith in the Lord, mga minamahal. Hanggang dun lang. Kailangan laging lakipan natin na may paggawa. Everybody shall praise the Lord. At ano yung paggawa na yun, mga minamahal? Ano yung action na yun? Yung pagsusumikap natin. Pipilitin natin ang ating mga sarili, mga minamahal, habang tayo inuudyukan ng ating dakilang Diyos na gumawa na mabuti ayon sa kanyang kalooban. Kailangan nating lakipan, mga minamahal, ng pagsunod. Amen. Amen. Sa kalooban ng Espiritu sa ating buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. We have to follow our convictions. Dahil ang nagbibigay ng convictions about Kristiyano, ang Spirit ng ating pinakamamahal na Panginoon, the Holy Spirit. The most Holy Spirit of our loving God. So we have to follow the conviction. Kailangan may action. If we are convicted to do something, we have to do it. We have to follow our conviction. That's action, working out. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And part of working out our salvation, mga minamahal, pinapaigting natin, mga minamahal, yung desire natin na lumago sa ating spiritual na pamumuhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Basahin po natin 1 James chapter 1 verse 22 up to 25. From the book of James, chapter 1, verse 22 up to 25.
But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaganda po ng talatang ito, mga minamahal, na nagpapaalala sa atin na huwag lamang tayo manatiling tagapakinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Basahin po natin sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22 hanggang 25. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautosan, ang kautosan ng kalayaan, at nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay nagpagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaliwanag ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung tayo ay nananatiling tagapakinig lamang at hindi tagatupad, ibig sabihin yung may action. Amen. Kung walang kalakip na paggawa ang ating pananampalataya, anong sabi dito? Inyong dinadaya. Amen. Inyong dinadaya, atin daw dinadaya ang ating mga sarili. Amen. Amen. At ayon ng ating dakilang Diyos, dahil nakikita, the God that we serve is a discerner of our mind and our heart. Amen. He discerns everything. Kaya hindi natin pwedeng dayahin ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan natin piliting gumawa ayon sa kalooban sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi dito, mga minamahal, for he beholdeth, nagagaya daw tayo ng isang tao na tumitingin lagi sa kanyang mukha sa salamin. Amen. Alam natin, ito ang ating itsura, ito ang ating kalagayang pisikal, mga minamahal. Pagkatapos nun, nakakalimutan. Amen? Hindi daw ganoon, mami naman. Lagi nating tatandaan, lagi nating bulay-bulayin kung sino tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Yan po ang ibig sabihin. Simula nung tayo ay niligtas na ng ating dakilang Diyos, tayo ay nagkaroon ng panibagong buhay. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Tayo ay nagkaroon ng panibagong kaisipan. Amen? Tayo ay nagkaroon, mga minamahal, ng panibagong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun daw yung lagi nating tatandaan. Yun yung sinasabi dito na lagi nating tignan sa salamin. Ano tayo noon? Ano tayo ngayon? Ito tayo, nilikha tayo ng ating dakilang Diyos. Binago tayo ng ating dakilang Diyos. At kung sinasabi natin tayo tinawag bilang mga anak ng ating dakilang Diyos, kailangan nating gampanan na may paggawa ang pagkatawag sa atin bilang anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang ibig sabihin. Huwag nating kakalimutan kung ano tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Tayo ay membro. Sabi nga po ng Blablaus kanina, mga minamahal, the Lord has gave us the identity of who we are. Amen? Bilang mga miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, bibigyan tayo ng identity ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? And that identity should remain hindi lamang mga minamahal kapag tayo ay nasa harapan ng ating dakilang Diyos. Pagkatapos nun, amen, mawawala naman yung identity. Pag wala nang gawain, mga minamahal, wala na yung identity natin bilang mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung ibig sabihin ng talatang ito, mga minamahal, na pagkatapos nating titigan, paglabas natin, mga minamahal, sa ating pakikisalamuha sa sanlibutan, mga minamahal, binabalik natin yung dating anyo natin. Huwag daw ganoon, mga minamahal. Amen? Lagi natin bulay-bulayin sino tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaganda pong salita. Amen? Ang pangangaral na ito ay hindi lamang po sa inyo, maging sa amin, mga minamahal, upang lahat po tayo maging mag-ingat, mapagbantay sa lahat ng ating mga hakbangin sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ituloy po natin ang basa sa unang Pedro 2:1 hanggang 3. From the book of 1 Peter, chapter 2, verse 1 up to 3. Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, as newborn babies, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. If so be ye have tasted that the Lord is gracious. Amen. Tagalog po. Amen. Dito po sa unang Pedro, kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3. Amen. Kaya sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan
at lahat ng pagdaraya at pagkapaimbabaw at mga panaghili at ng lahat ng panlalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung tayo ay niligtas daw ng ating pinakamamahal na Panginoon, we have to lay aside all malice. Kailangan natin iniwalay ang ating sarili sa lahat ng kasamaan at lahat ng pandaraya o klase ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga panananghili at ng lahat ng panglalait, hypocrisies and envies and all evil speaking, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. And dito natin makikita sa ikalawang talata, mga minamahal, as newborn babes, ibig sabihin, mga minamahal, habang tayo ay lumalago sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ano yung dapat nating gawin? Ano yung una dapat nating gawin, mga minamahal? Kailangan tayo magkaroon ng spiritual desire. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Spiritual growth begins with spiritual desire. Everybody shall praise the Lord. Ang ating spiritual na paglago ay nag-uumpisa sa ating spiritual na hangarin. Sabi dito, desire the sincere milk of the word. Ibig sabihin, yung gatas na ito, nung tayo bago, amen, tayo ay pinainom muna ng gatas. Katulad ng isang bagong sanggol. Amen, hindi naman pwede pakainin mo na yan ng solid. Amen. Hindi pwede pakainin ka agad yan ng karne. Amen. Ang umamatitiis na bagay, kailangang gatas muna. Amen. Dahil yun yung kanya madadigest, kaya ng kanyang sariling i-digest. Ganon din po sa atin, mga minamahal. Habang tayo ay lumalago sa ating pananampalataya, unahin natin na alamin, mga minamahal, ano yung mga basics sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kailangan mapalapit tayo sa presensya ng ating dakilang Diyos at ang Espiritu ng ating dakilang Diyos ang patuloy na magtuturo sa atin sa kanyang kaluwalhatian. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya halimbawa dito, a hungry infant provides a powerful a vivid illustration of a healthy Christian. Amen? Ang isang sanggol, kapag siya ay gutom, kay mga minamahal siya ay nauuhaw, pagbibigyan mo yan ng gatas, mga minamahal, anong gagawin? Kanya itong iinumin kaagad. Mabilis niya itong iinumin. Amen? Ganon din tayo, mga minamahal, sa ating kabaguan, nung tayo bago, gustong-gusto natin, mga minamahal, tayo ay laging maaga sa gawain, tayo lagi nakakadalo, mga minamahal, lagi tayong uhaw sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung desire natin ay lagi gusto natin lumago, mapalapit sa presensya ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Manatili nawa tayong ganoon sa ating paglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. We always have to desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Amen? Upang tayo ay magsilago sa ating ikaliligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung talaga nais nating ipagtrabaho ang ating kaligtasan, amen, basahin po natin unang Korinto 9:27. Amen. Habang ating ipinagtatrabaho ang ating kaligtasan at habang tayo patuloy lumalago sa ating spiritual na lakas sa ating pinakamamahal na Panginoon, ano dapat yung ating patuloy na gagawin? Praise the Lord. Basahin po natin unang Korinto. Amen. From the book of 1 Corinthians chapter 9 verse 27, but I keep under my body and bring it unto subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Amen. Amen. Dito po sa mga unang taga-Korinto, Kapitulo 9, talatang 27, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at ang aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangala ko sa iba, ay ako rin naman ay itakwil. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong ibig sabihin po na ating mahal Apostle Paul dito sa kanyang winika, mga minamahal, sa talatang ating nabasa? Amen? I discipline my body and bring it under control. Amen. Dinidisiplina ni Apostol Pablo ang kanyang katawan at kanya itong kinokontrol. Bakit, mga minamahal? Parte yun ng ating paggawa. Ibig sabihin, hindi lang tayo nananatili, mga minamahal, sa pananampalataya tayo naniniwala may Diyos, mga minamahal. Kailangan nating pigilan, kailangan nating disiplinahin ang ating mga katawan, mga minamahal. We have to discipline our body and bring it under control. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Yung katagang kanyang hinahampas ang kanyang katawan, ibig sabihin yung pagdidisiplina.
Amen? Kung alam natin tayo ay mahina sa ganitong aspeto, kailangan natin disiplinahin ang ating katawan. Kailangan natin disiplinahin ang ating sarili, naman, upang tayo hindi mahulog sa tukso ng kaaway. Amen? Kung mahina tayo sa mga bagay na, may mga bagay na kung saan tayo mahina, kailangan nating iwasan. Yun yung ibig sabihin na kailangan natin patuloy nating hampasin ang ating katawan at ating itong sinusupil, ating itong dinidisiplina, ating itong kinokontrol. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya napakahalaga, mga minamahal, ang ating paggawa upang ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Amen? True spiritual desire for spiritual growth will contain affection. Unang-una, affection o pag-ibig sa mahal na Panginoon Kristo. Pangalawa, pag-ibig natin sa ating kapwa. Amen? Ano yung mga pagpapatunay na ating pinagtatrabaho ang ating kaligtasan? Ano yung mga patunay na ipinagtatrabaho natin ang ating kaligtasan, hindi tayo nagiging stagnant. Amen? Kung naligtas tayo 50 years ago, 35 years ago, naman hindi tayo nananatiling parehas ng ating lakad nung tayo ay naligtas 35 years ago or 10 years ago. Patuloy tayong lumalago araw-araw. Amen? Patuloy tayong lumalago dahil patuloy din natin, naman inaasam ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ano ay nagiging bunga ng ating pagtatrabaho ng ating kaligtasan? Unang-una, magkakaroon tayo ng pagpapakumbaba. The spirit of humility. Unang Pedro 5:6. Sunod po ang Hebrew chapter 12 verse 14. Kahit nasa Tagalog na lang po sa Hebrew 12:14. Praise the Lord. Amen. From the book of 1 Peter, chapter 5, verse 6, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Amen. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. We have to humble ourselves sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, naman kung tayo ay nagkasala, nagkamali sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi natin pwedeng i-justify. Hindi natin gumawa ng rason, mga minamahal. Una-una, we have to humble ourselves. Una-una, kailangan natin lumuhod, ubiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon, humingi kaagad ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. That's how we humble ourselves sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam natin tayo nagkamali. Bakit, mga minamahal? Dahil mararamdaman natin through our conviction na tayo nagkulang, nagkasala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung tayo nagkamali, nagkasala sa mahal na Panginoon, amen, the Lord will not condemn us immediately. Hindi agad-agad na i-condemn ka ng mahal na Panginoon. Dahil ikaw ay pinili ng ating dakilang Diyos, bibigyan ka ng pagkakataon upang humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi dito, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang patuloy natin ibinababa ang ating sarili sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy na humihingi ng habag, kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy din tayong iaangat at itataas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So that's part of working out. That's one of the results of how we work out our salvation with fear and trembling. Magkakaroon tayo, mga minamahal, ng pagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. At magkakaroon din tayo, mga minamahal, ng desire for peace and holiness. Basahin po natin Hebrew chapter 12 verse 14. Amen. Dito po sa mga Hebreo, Kapitulo 12, talatang 14. Amen. Sundin niyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. At ang pagkapakabanal na kung wala ito ay sino man ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Amen. Sundin daw natin ang mga minamahal. Hanapin daw natin, mga minamahal. Amen. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Kung wala daw tayong kapayapaan, mga minamahal, kung wala daw tayong kabanalan, anong sabi dito, mga minamahal, hindi daw natin makikita ang hiwaga ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. We cannot see the Lord. Ni sino man ay hindi makakakita sa mahal na Panginoon. Kaya kailangan daw natin sundin. Sabi nga ng ibang talata ng Balang Kasulatan, kailangan nating habulin ng kapayapaan. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord! We have to follow peace and pursue it. Pag nahanapan daw natin, mga naman yung kapayapaan, kailangan nating habulin. Amen? At kailangan nating panatilihin. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord! Kaya pala, mga minamahal, parte ng pagpapakumbaba, mga halimbawa, meron pong nakasakit sa atin. Kailangan nating pilitin kahit masakit. Amen? Amen. Ibig sabihin, you're working out your salvation dahil ang concern natin, kailangan natin ipagtrabaho yung kaligtasan. Binigyan natin ng kaligtasan ng malapay noon. Ang gagawin na lang natin ipagtrabaho. And part of that, part ng humility na itinuturo ng malapay noon, we have to seek peace. At pagkatapos nating mahanapan yung kapayapaan na yan, mami, na kailangan pa nating habulin at panatilihin yan. Everybody shall praise the Lord. Kahit na masakit, mami, na kailangan. Dahil without peace and holiness, sabi ng Balang Kasulatan, no man shall see the Lord. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord! Amen? Yung kabanalan na yan, mami, naman hindi lamang sa panlabas na kaanyuan. Amen? Nung tayo mga baguhan, mahirap na natin sundin ng kabanalan. Anong konsepto ng kabanalan? Ano bang konteksto ng kabanalan? Subalit, ang mahal na Panginoon ang magtuturo sa atin. Hindi po namin
namin kayo pipilitin sa mga baguan o maging sa mga datihan, mga minamahal, hindi po natin pipilitin kayo na sumunod sa standard ng kabanalan ng ating dakilang Diyos. Pero mararamdaman nyo, tuturuan kayo ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And if you feel that desire to follow the holiness of our loving God, you have to do it. Amen? Dahil uulitin natin, tanging ang Espiritu lamang ng ating dakilang Diyos ang gagabay sa atin upang makasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya marami tayong mga naririnig na mga patotoo dito. Sila yung mga baguhan, hindi sila naniniwala, mga minamahal, akala nila. Kaya yung iba, nung unang dalo nila, ikalawang dalo nila, hindi nila maunawaan. Amen? Ang paglilingkod. Anong klase ng paglilingkod meron sa banal na iglesyang ito? Bakit sila umiiyak? Bakit yung iba'y nanginginig? Bakit yung iba'y nag-speaking in tongues? Hindi nila maunawaan. Bakit ganito ang kasuotan? Bakit ganito? Kagaya din po namin kayo, mga minamahal. Nung kayo may mga baguhan, amen, marami sa atin, tayo ay nagtataka, bakit ganito yung klase ng pagpupuri? Maraming, yung iba natatakot. Akala nila, mga minamahal, ay hindi normal. Amen? Pero pag sumayo na ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipapaunawa sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya ang tunay na Diyos na sinasamba sa banal na iglesyang ito. Kaya yung iba, mga minamahal, nung una, hindi sila nagpatuloy, pero dahil na pumasok na ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa kanilang mga puso, sila ay pinabalik ng ating dakilang Diyos. Noong mga panahon na kailangan nila ang kapangyarihan ng malapay upang kanilang malabanan ang gawa ng mga kaaway sa kanilang buhay before their destruction, ibabalik sila ng malapay noon. Bakit? Dahil hindi tayo ang pumili sa ating dakilang Diyos. Ang Diyos ang pumili sa bawat isa sa atin. That's the beauty of the grace and mercy of our loving God. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ano yung resulta rin ng ating pag-workout ng ating salvation? Amen. Magkakaroon daw tayo ng desire na gumawa ng mabuti. Basahin po natin Ephesians chapter 2 verse 10. Praise the Lord. Isunod po natin John chapter 15 verse 12 up to 13 sa Tagalog po. Amen. From the book of Ephesians chapter 2 verse 10 sa Tagalog po. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen. Tayo daw, mga minamahal, ayon dito sa salita, tayo ay kanyang ginawa. Dahil nga tayo ay nilikha ayon sa wangis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay nilikha upang gumawa ng mabuti. Kahit na hindi ka Kristiyano, kaya marami pa rin tayong makikita, mga minamahal, na kahit na hindi sila Kristiyano, they're capable of doing good. Amen. Bakit? Dahil isang Diyos ang lumikha sa atin. Ang kaibahan lang, mga minamahal, tayo may kaligtasan tayo. Sila, walang kaligtasan. Ibig sabihin, yung kanilang paggawa na mabuti, mga minamahal, will be put in vain. Mapupunta sa kawalan. Bakit? Dahil wala silang kaligtasan. Hindi sila nanampalataya, nagtitiwala sa nag-iisang Diyos na buhay, ang pangalan ay Jesucristo. Pero ang kaibahan sa atin, tayo ay naniniwala, tayo ay nananampalataya na mayroong nag-isang Diyos, mga minamahal, nasa atin ang Espiritu ng ating dakilang Diyos, pumasok sa ating mga puso. Yung ating paggawa ng mabuti, mga minamahal, ay hindi mapupunta sa wala, kundi tayo ay bibigyan ng reward ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang kaibahan natin sa mga hindi Kristiyano. They're capable of doing good. Amen? Magtataka nga tayo, mga minamahal, meron pang linya. Kung hindi nga sila Kristiyano, sila nga mababait pa. Ikaw na Kristiyano, anong nangyari? Minsan may mga ganung mga linya, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, maaaring makita natin ang kabutihan sa mga hindi mananampalataya. Pero walang reward. Dahil wala silang kaligtasan. Pero tayo, mga tunay na mga anak ng malapay noon, maliban sa meron tayong kaligtasan sa langit, sa piling ng ating dakilang Diyos, bawat mga mabubuting gawa, everything that we do as we continue to work out our salvation, merong nagaantay na biyaya, na may nagaantay na reward sa bawat isa sa atin. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Mas lalo na mapapaigting, sabi ng mga kasulatan, mas lalo mapapaigting yung ating paggawa ng mabuti sa piling na ay sa harapan ng ating dakilang Diyos. Dahil nga, nasa atin na ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Kaya yung sinasabi natin kanina, magkakaroon na tayo ng conviction. Amen. Mapapansin natin sa ating mga sarili, simula nung tayo nabautismohan sa Espiritu. Amen. Nabautismohan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. Pumasok ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating mga puso. Ay yung nagiging resulta, mga minamahal, mas napapaigting yung paggawa natin ng mabuti. Amen. Lumalambot yung mga puso natin, mga minamahal. Mas nagiging mahabagin tayo sa ating mga kapwa. Mas nagiging mahabagin tayo, mga minamahal, sa mga nangangailangan ng habag at tulong. Bakit, mga minamahal? Dahil yan ang bunga ng ating pagtatrabaho ng ating kaligtasan. Tayo ay lumalago sa ating spiritual na lakad sa ating dakilang Diyos. So, we continue to desire to do good. Amen? We continue to desire more to
to continue to do good works sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Ituloy po natin ang basa, John chapter 15, 12 up to 13. Ito po sa aklat ng 1 Kapitulo 15, versikulo 12 hanggang 13. Ito ang aking utos na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kapag nasa atin daw ang Espiritu ng ating dakilang Diyos at patuloy nating ipinagtatrabaho ang ating kaligtasan, napapaigting ang ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maliban sa ating paggawa ng mabuti, ay napapaigting natin at mas lalong lumalalim ang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen. At dahil dito, mga minamahal, ay patuloy din natin na mararamdaman ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Everybody shall praise the Lord. Amen. Gaya ng nasusulat sa 12 hanggang 13, ito ang aking utos. This is my commandment that you love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Amen. Ang tunay na Kristiyano, makikita mo, kaya niya magsakripisyo alang-alang sa kanyang kaibigan. Amen? Kaya niya magsakripisyo alang-alang sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Hindi lang kaibigan. Amen? Kahit na anong kakilala, kakaroon tayo ng burden for others to be saved. Amen? Matututo tayo magsakripisyo alang-alang sa kaligtasan ng ibang tao. Mga minamahal, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Napaka-perpektong halimbawa ang ginawa ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, kanyang inialay ang kanyang buhay, namatay para sa ating kaligtasan. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. At halimbawa, mga minamahal, magandang halimbawa sa ating kapanahunan, ang ginawa ng ating ginagalang na mahal pastor. Isa dako ng Talipahulu-Sulu, year 2000, mga minamahal. Amen? Hindi inisip ng ating ginagalang mahal pastor kasama ng mga 12 prayer warriors na kanyang ialay ang kanyang buhay para lamang sa kaligtasan ng mga sipadan hostages. Amen? Sa normal na tao, maaaring sasabihin, dito na lamang ako mananalangin. Sinasabi naman ng mga kasulatan, makapangyarihan ang panalangin, kahit nasaan ka, papakinggan ka ng ating dakilang Diyos. Pero dahil malalim ang pag-ibig ng ating ginagalang mahal pastor sa kaligtasan ng bawat kaluluwa, amen? Tayo naging bunga ng kanilang mga panalangin. Kasama na doon yung mga hindi pa naliligtas, lalo't higit. Amen? Kaya nung narinig, mga minamahal, nagkaroon ng hostages, mga minamahal, sa dako ng sipadan. Ilan ng mga French journalists, mga banyagan, mga dayuhan, ang dinukot ng mga Abu Sayyaf. Nagkaroon ng malalim na burden ng ating ginagalang mga pastor. Dahil mga panahon na yun, sila ay nagkakasakit na. Amen. Yung ilan ay napugutan ng ulo. Yung iba, mga minamahal, ay kinuha na ang kanilang buhay. They were tortured. Grabing habag ng man of God. Anong kanyang ginawa? Handa niyang ialay ang kanyang buhay upang sa gayon ay mapalaya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos ang mga sipadan hostages. Pinahintulutan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sila umakyat sa dako ng Talipahulu-Sulu. At nangyari, pinagtagumpay sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga hostages, pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na ating ginagalang mahal pastor, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Yun po nasusulat, mga minamahal, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Hindi nila inisip, mga minamahal, amen, yung magandang saganang buhay. Hindi nila inisip, mga minamahal, yung ano yung mag-gain nila. Hindi po ganoon, mga minamahal, ang inisip ng ating ginagalang mahal pastor, ng ating beloved pastor. Ang lagi na lang iniisip, kaligtasan ng bawat kaluluwa. Kaligtasan, kapayapaan ng bawat mananampalataya na magtitiwala sa ating pinakamamalapay. Kaya tayo po naging bunga ng kanilang mga panalangin. Tayo po yung naging bunga ng kanilang mga sakripisyo dahil sa kanilang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At isa pa, mga minamahal, na magiging bunga, as we continue to work out our salvation, magkakaroon tayo ng intense longing for heaven. Amen. Yun daw, mga minamahal, mapapansin nyo na magkakaroon daw tayo ng desire na sana malapay nung bumalik ka na, malapay noon. Lalo na kapag we are filled with the Holy Spirit. Amen. Walang ibang hahangarin, mga minamahal, ang ating katawan na ito, mga minamahal, dahil nasa atin ang Espiritu ng ating dakilang Diyos, kundi masilayan at makita ang malapay noon harapan. Amen. Kaya nga sabi ng mga kasulatan, come Lord Jesus, come. Bakit sinasabi ng mga mananampalataya yan, mga minamahal? Bakit nasusulat? Ibig sabihin, if we are filled with the Holy Spirit. Kapag tayo, mga minamahal, ipinagtatrabaho natin ang ating kaligtasan araw-araw na tayo, mga minamahal, amen, ay punong-puno ng
kapangyarihan ng presensya ng ating dakilang Diyos, nagkakaroon tayo ng hangarin na makita na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng Apostol Pablo. Basahin po natin 2 Korinto 5, 6 and 8. 6 and 8. Praise God. Dito po sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 5, ang talata po ay 6 at 8. Kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Sa 8, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasa tahanan na kasama ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So if we are consumed of the power and the presence of our loving God, habang nakikita natin, nauunawaan natin ano ang mahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung mga worldly desires natin, unti-unti nang mawawala yan. Amen. Ang nagiging hangarin na lang natin, ang mahalaga ay nasa piling tayo ng mahal na Panginoon. Ang mahalaga ay nasa presensya tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti, mga minamahal, kaya hindi po tayo magtataka o wag po tayo magtaka, mga minamahal, na darating ang panahon kapag tayo ay lubos na lumago na sa ating pananampalataya, mga minamahal, magbabago na rin yung desire natin. Amen. Amen. Kaya marami tayo naririnig ng mga patotoo dito nung na-inlove sila sa mahal na Panginoon. Nung lumago at napalapit sila sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang nais na lamang nila ay sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanilang buhay. They're willing to sacrifice everything just to serve the Lord. Amen. Hindi po natin sinasabi, mga minamahal, na lahat tayo ay yun ang gagawin dahil may kanya-kanyang plano ang mahal na Panginoon sa atin. Everybody shall praise the Lord. Amen. Yung iba, mga minamahal, dahil sa kanilang desire na paglingkuran ng mahal na Panginoon, isinakripisyo nila ang kanilang mga pangarap. Amen. Nagpagami silang lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung iba ay pumasok bilang mga manggagawa. Yung iba ay naging mga mangangaral. Yung iba ay naging mga prayer warrior. Yung iba ay naging mga awit. Yung iba ay naging mga manunugtog. Iba-iba ang kapamaraanan. Hindi po natin sinasabing lahat tayo ay magiging mga awit. Lahat tayo ay magiging manggagawa. Hindi po, mga minamahal, dahil may kanya-kanyang pagkatawag ang bawat isa sa atin. Subalit, kung dumating sa punto na ikaw ay tatawagin at nararamdaman mo, mga minamahal, parte ng iyong paglago sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa paglago ng iyong pananampalataya, you have to give and we have to learn to listen, to be sensitive sa voice ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Gaya ng ating nabasa, mga minamahal, walang ibang kanang hinangad. Amen? Nagiging malakas ang kanilang mga loob, mga minamahal. Malalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng malapay. Ibig sabihin, the more that they cling on to their worldly desires, mas lalo silang napapalayo sa piling at presensya ng mahal na Panginoon. But the more that they cling sa presence ng mahal na Panginoon, amen, unti-unti silang napapalayo sa laman o sa mundong ito. Everybody shout praise the Lord. Na malakas ang kanilang loob, sabi dito, nang sabi nila, ibig pa nga namin ang mawala ka sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Ibig sabihin, ganito ang magiging lingwahe na natin kung tayo, mga minamahal, ay nasa presensya na o napakalapit na natin sa presence ng mahal na Panginoon. If we are justified by the Holy Spirit, mga minamahal, ang lalabas na sa ating tahanan, mahal na Panginoon, nais ka na namin makapiling. Amen? Kaya yung iba, mararamdaman natin, kapag sila ay nilinis ng lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala na silang ibang hinangad, kundi ang makapiling ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang kanilang katagas, sana dumating na ang mahal na Panginoon. Sana mag-rapture na. Amen? Yung iba pahihintulutan ng malapay na sila dumaan sa karamdaman dahil doon sila lilinisin ng malapay noon. At mapapansin natin, kapag sila ay nilinis na, ibig sabihin sa kanilang puso't kaisipan, handa na nilang harapin ang malapay noon. Ang mamumutawi na sa kanilang bibig, handa na akong humarap sa malapay noon. Ibig sabihin, sila ay justified. Fully justified na ng malapay noon. Handa na silang humarap sa ating pinakamalapay noon. Ibig sabihin, natapos na ang kanilang kaligtasan. Amen? Sila ay handa ng haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord! Kaya mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, uulitin po natin, hindi po nagtatapos na tayo ay nakakilala. Hindi po nagtatapos na tayo ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagkus, magpapatuloy po tayo sa ating paggawa na may disiplina sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. So we have to work out our own salvation, sabi na ba kasulatan, with fear and trembling, na may takot at panginginig. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Amen. Dalangin po namin na bagamat tayo ay malayo sa Pilipinas, malayo sa ating mga mahal sa buhay, amen, huwag nating pahintulutan na mawala
ang regalo ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin nating pinakamahal na Panginoon. Huwag mo nating hayaan na mabaliwala ang pag-ibig sa atin ng ating dakilang Diyos. Ipagpatuloy po natin ang ating kaligtasan, ipagpatuloy po natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Amen. Kahit nating disiplinahin ang ating mga sarili upang makasunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Tayo pong lahat ay umawit. Praise the Lord. This is my desire. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, oh God. Yes, Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. May mga bisita po tayo, mga minamahal. This is my Maaari po kayo pumunta sa harapan. May mga bisita po tayo sa live webcast po natin. Nalibili po kayo magkabay at tanggapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. May pangakong buhay na walang hanggan sa lahat na magtitiwala at maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. All we have to do is to surrender our life, our everything to the Lord. Mga minamahal, we have to surrender to His will in our life. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. all I have within me. Lahat ng nasa akin, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. I give you praise. And all that I adore, All that I adore Lord, is in you. is in Lord, we give you hearts, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Gawin po natin panalangin ang awiting ito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. I give you my soul, and I live for you. Sa iyo lamang, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me, Lord Jesus. Lord, have your way in me. Minsan na pa, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. This is my desire Yes, man. to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All that is within me, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. All I have within, Hallelujah, 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 hallelujah. Nawa, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga hakbangin, kami may bibigyan ng kaluguran. Papuri sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tulungan niyo kami, gabayan niyo kami. Iba na ng Espiritu, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. it's in you. Mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Aming iniaalay, aming buhay sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Lord, I give you my heart. Yes, Jesus. I give you Yes, my Jesus. soul, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. and I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Yes, man, yes, man. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I give you my soul. Lord, I live for Yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah. every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your way. Sama. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Lord, I live for you alone, Jesus. Hallelujah. Walang ibang dahilan. Kami na mahal. Walang ibang dahilan ng ating mananatili sa mundong ito kundi ang magbigay ng kaluguran. Magsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah, hallelujah. Lord, have your ways in me. Lord,
Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Napalad po kayo mga minamahal, praise the Lord, sa ating mahal na bisita. Sa hapong ito, kayo ay pinili ng ating dakilang Diyos. Alam po namin na hindi po aksidente na kayo ay naparito sa loob ng banal na iglesia ng ating dakilang Diyos dahil kayo ay mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya niyo po kami noon. Amen. Aming tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon. Aming itinaas ang aming kamay. Sinunod ang panalangin ng pagtanggap. Pagkatapos noon ay pumasok ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Kagaya namin ang aming naramdaman, gayon din po ang ipaparamdam sa inyo ng ating dakilang Diyos. Kung meron kayong pagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon at lubos ninyong susundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, ipaparamdam ng ating dakilang Diyos na ikaw ay pinili ng kanyang anak at meron kang pangakong buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. May 4 na reglamento pang kaligtasan. Alin po muna yung ibaba ang inyong kamay. 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, amen, hindi po kayo paparito sa harapan, hindi po kayo dadalo sa gawain ng malapay noon kung hindi po kayo binigyan ng pananampalataya ng ating dakilang Diyos. Kaya ibig sabihin, nagkaroon na kayo ng pananampalataya, naniniwala kayo na may nag-iisang Diyos, ang pangalan niya Jesucristo. Amen? Pangalawa, mga minamahal, kailangan nyo magsisi sa inyong mga kasalanan. Sabi nga, mga minamahal, we have to repent of all our sins and forsake our sinful life. Kailangan natin talikuran, mga minamahal, ang ating dating buhay. Kung tayo ay bibigyan na ng pagbabago ng ating dakilang Diyos, kailangan natin talikuran ang kasalanan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. After that, we repent from all our sins. Pagkat ang ikatlong, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang bautismo na ito, mga minamahal, yun po yung simbolo ng paglilinis sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. After that, we are washed. Ibig sabihin, doon na papasok ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa inyong mga puso. Doon na kayo pagkakalob ng mahal na Panginoon. As you grow spiritually, ibubuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang ika-4, mga minamahal na pangako, baptism of the Holy Ghost. May mga ilan sa atin, mga minamahal, yung bautismo sa Espiritu, ipagkakalob na ng mahal na Panginoon pagkatapos natin babautismuhan. Yung iba, mga minamahal, ipagkakalob pa lamang yan ng ating pinakamamahal na Panginoon kapag tayo ay lumago na sa ating spiritual na pamumuhay. Depende po sa ating lakad, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal, yung 4 na yan, kailangan natin sundin upang tayo magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Meron na po kayong pananampalataya. Mamaya po, mga minamahal, meron po tayong panalangin ng pagsisisi. At pagkatapos niyan, mga minamahal, kayo po ay aming inaanyayahan na magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung bautismo po ito, hindi po ito sama or parte ng isang organisasyon o isang relihiyon. Amen. Ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon, iyan po ay simbolo. Amen. Ng paglinis sa ating mga kasalanan. Amen. Hindi po kayo mababautismohan para maging membro po kayo ng Jesus Miracle Crusade. Hindi po, mga minamahal. Kayo ay mababautismohan, kailangan nyo mabautismohan upang sa gayon ay pumasok ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa inyong mga puso. Amen. Hindi po kayo mababasa sa inyong mga damit, mga minamahal, dahil meron po tayong baptismal baptismal robe, mga minamahal, na pwede nyong gamitin. Amen. At pagkatapos noon, mga minamahal, ayon sa inyong lakad spiritual, ibubuhos ng malapay noon ay 4 na reglamento, yung baptism of the Holy Ghost. Praise the Lord. Kaya buong pagpapakumbaba, mga minamahal, itaas nyo po ang inyong kamay. Sundin nyo po ang panalangin na ito, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Buong pagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos, sabihin po natin, dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Jesucristo, narito po ako, humingi ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang at pagkakasala. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat na aking mga pagkukulang at pagkakamali. Linisin niyo po ako na iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa kasalanan. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Paglilingkuran kita, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap, amen and amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat sa mga datihan, ating pong ipanalangin ang ating mga kapatid na tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sama-sama po tayong manalangin. O patakilan, mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Jesucristo. Sa mga naunang mga panalangin na aming ginagalang mahal Pastor Will Estrada Almeida, narito mahal na Panginoon, hallelujah, ang aming mahal na kapatid, ang baguhan na tumanggap sa ipananapan, mahal na Panginoon. Nakikita niyo po ang nilalaman ng kanyang puso't kaisipan. Lubusan niyo po siyang patawarin sa lahat
lahat ng kanyang mga pagkukulang, pagkakasala. Linisin niyo po yung mahal na Panginoon, hallelujah, ng banal na Espiritu, mahal na Panginoon, pumasok ka sa kanyang puso na marami sa kasalanan, at linisin niyo po siya at hugasan, mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mahal na Panginoon. Isulat niyo po ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, gawin niyo po siyang mahal na Panginoon, tunay na Kristiyano, sa puso, sa isip, at sa gawa, mahal na Panginoon, at tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Sa mga sandaling ito, mga minamahal, tayo na po idadako sa ating mga panalangin, sa ating mga kanya-kanya mga kahilingan, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, hallelujah. Lahat po tayo may mga pangailangan, may mga hinaing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po pangi, hindi po bulag ang ating dakilang Diyos na ating pinaglingkuran. Siya ang Diyos na buhay, siya ang Diyos na makapangyarihan, siya ang totoong Diyos, mga minamahal, noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Kaya kung sinasabi na ba ng kasulatan, siyang Diyos na makapangyarihan at nagpapagaling, ipagkakaloob yan ng ating dakilang Diyos ayon sa ating pananampalataya at ayon, mga minamahal, sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya lahat po tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, dahil nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayong lahat ay patuloy nating idulog ang lahat ng mga bagay na ating mga kailangan, ninanais at mga hinihiling sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya lahat po tayo manalangin, mga minamahal, magpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakil at mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa mga naipong mga panalangin ng aming ginagalang mahal Pastor Willie Estrada Almeida, yung time prophet, narito po ang bawat sa aming mahal na Panginoon. Lubos na humingi kapatawaran sa lahat ng pagkukulang namin sa iyo. Lubusan niyo pong patawarin ang bawat sa amin, pakalinisin ang aming puso't kaisipan. Ganyan niyo kaming karapat-dapat sa aming pagdulog sa iyong trono ng biyay sa mga sandaling ito. Ano man ang mga hinihiling ng bawat sa amin, lahat ng mga anak na naririto, ikaw ang nakakabatid ng mga ito, mahal na Panginoon. Ito man po yung mga karamdaman, mahal na Panginoon. Mga suliranin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ikaw lubos, mahal na Panginoon, magkaloob ng lubos ng malapino na kagalingan, malapino na kaginhawaan sa kanilang mga nararamdaman, malapino katugunan sa lahat na kanilang mga padalain, mga problema, malapino sa lahat ng kanilang mga suliranin. Sinasampalatayanan po namin, malapino, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na tutugon sa lahat ng mga panalangin ito ayon sa iyong dakilang kalooban. Sa bawat sa aming malapinoon, sinasampalatayanan po namin, malapinoon, ng lahat na ito, malapinoon, ay bibigyan, malapinoon, katuparan, malapinoon, ayon sa iyong dakilang kalooban, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong ipatong ating mga kamay sa ating mga ulo, malapit ating kamangkanang kamay sa ulo, malapit sa parte na may makaramdaman, malapit yung isipin po natin, malapit mga minamahal na tayo mga ay pinapatungan malapit ng Jesus na makapangyarihang kamay ng ating pinakamalapit ng Jesus sa mga naunang mga panalangin namin ating ginagawa, mga pastor. Praise the Lord, hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin, praise the Lord. Dahil mapagpala po namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangalan ng ating pinakamalapit ng Jesus Kristo, sa ating pagpato ng aming mga kamay, malapit ng Jesus, hallelujah. Aming sinasampalatayanan sa mapamagitan ng banal na dugo, malapit ng Jesus, sa iyo makapangyarihang pangalan, malapit na aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uli ng karamdaman, malapit ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, cast out all demons of sickness and disease sa panang cast out and be healed in the name of Jesus. Lust of the flesh, lust of the eye, pride of life, cast out, cast out, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, cast out, hallelujah, all sickness and diseases, cast out and be healed by the blood of Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Inaakit po namin ang katugunan ng panalangin na bawat sa amin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo at bilang pananampalataya po natin sa ating pinakamalapit noon, tayo pong lahat ay magtaas ng ating mga kamay at sa palatayanan po natin na lahat naman ito ay may katugunan sa pangalan ng ating pinakamalapit noon at bilang tanda ng ating pananampalataya at pag-ibig, tayo pong lahat ay tataloy na sisigaw ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po lahat ay makaupo na po, mga minamahal. At muli, mga minamahal, ipinapaabot po natin ginagaan ng ating Almeida family ang kanilang pagbati po sa inyo muli na happy 11th church anniversary extension po ng ating anniversary dito po sa Korea. Praise the Lord. And once again, happy Golden Church anniversary po sa buong iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Patuloy po tayo na maglingkod at patuloy po natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan sa ating pinakamamahal na Panginoon. We love you all, but others, Jesus loves you more and more. Praise the Lord.